Okay po, good day. So, our lesson for today is all about solving algebraic equations. So, let's have a review first regarding our vocabulary. So, number one, algebraic equation. It is a mathematical statement in which two expressions are set equal. So, dito po, ayan, next natin, number two, solving equations means finding the value of the unknown that makes the equation true. So, halimbawa po, x plus 3 equals 7. So, ang ating value ng x ay 4 plus 3 equals 7. So, that means 7, dahil 4 plus 3, 7 equals 7. So, therefore, ang value nung nawawala natin or value ng x natin dito ay 4. So, that is solving equation or solving algebraic equation, finding the value of x. So, last time, we have discussed about bar model. So, ito po yung example natin. So, x plus 6 equals 14. So, again, yung ating nasa kaliwang side ng ating equation, ito po yung ating left side. So, ang ating left side ay ilalagay sa taas. Then, yun naman right side natin ay sa ilalim since pare-parehas naman silang positive. Then, kailangan may makancel tayo. So, x, then yung 6 kokopyahin lang. Tapos, yung sa ilalim po, kailangan may magkaparehas sila doon sa nasa taas. Dahil number ang 14, that means ang 6 ang gagayahin natin. So, 6, then 8. So, dahil iyan ay 14, bakit nagkaroon ng 8 dito? Dahil po, 14 minus 6, 8 na lang ang natitira. So, dahil may parehas na po sa taas at baba natin, kakancel na po natin yan. So, ang may iwan na value ay x, then 8. So, that means x equals 8. So, ayan po ang bar model. Ngayon, let us discuss about how to solve algebraic equation na kung saan hindi na po gagamit ng bar model. So, for number 1, again, that is the given, x plus 6 equals 14. So, ang gagawin mo po, syempre, kopyahin mo muna yung given. And then next, ang next po na gagawin ay kailangan ang mga value ng x o yung x natin ay nasa kaliwa, then yung number natin o yung mga constants natin ay nasa kanan. Okay? So, dito po, ang 6 ay constant. So, ililipat po natin siya sa kabila. Pero, magbabago ang sign niya. Okay, ganito po mangyayari. So, kopyahin mo si x. Ito po, kokopyahin lang. And then, equal sign, tas kopyahin mo din po yung 14, tapos yung positive 6 po, since siya ay positive dyan sa kaliwa, ay lilipat mo nga po siya sa kanan, magiging negative 14. So, nagiging negative 6. So, magiging 14 minus 6 siya. Okay? So, ang 14 minus 6 ay 8. Therefore, ang value na natin ng x ay 8. Okay? So, katulad ng nakuha natin doon sa bar model. Okay, another naman kung hindi mo alam yung paglipat. Gamitin natin yung addition property of equality or subtraction property of equality. So, ayan ang given, x plus 6. Ngayon, kailangan may makancel ka. So, para matanggal ang number na kasunod ni x, which is positive 6, ito po, ano bang kabaliktaran ng positive 6? Tama, yung negative 6. So, dahil negative 6 ang kabaliktaran niya, sa right side din po, ganun ang gagawin mo. Sulat mo din ang negative 6. So, since 6, positive 6, then minus 6 or 6 minus 6, ang sagot doon ay 0, that will be cancelled out. So, ang maiiwan na lang po ay x, then 14 minus 6 is 8. At parehas na po sila ng sagot. And dun din po sa ating bar model, 8 din ang nakuha natin. So, yan po ang ating solving algebraic equation. So, for number 1. Next po natin, number 2. So,
Matatandaan natin na yung 2x tsaka 6 nasa taas, sa ilalim yung 10 using bar models. And then, kokopyahin natin yung number sa nasa taas dahil number ang nasa ilalim, yun lang po ang magagaya natin. Hindi natin magagaya si 10 dahil siya ay mas malaki kumpara sa 6. So, yung 6 yung gagayahin natin. So, dito po, we have 6. Then, 10 minus 6, 4. Kaya nagkaroon po ng 4 dyan. Ngayon, may magkaparehas na sa taas at sa baba natin. So, cancel po natin yung 6 yung parehas. So, ang may iwan po ay 2x, then 4. Kaso, hindi pa value ng x ang naiwan kasi dapat x lang po talaga ang matira dyan. Kailangan x lang. Ngayon, ang tanong, ilan bang x ang 2x? Yun na nga po, nakalagay na sa harapan, 2. So, dalawang x ay paghihiwalayin. And then next, dahil may number ka dito sa ilalim, kailangan maghiwalay din yan at kailangan po pantay. So, dito, para maging 4, na pares na number, kapag kainad mo, 4, so that is 2 and 2. Therefore, you have your value of x, which is x equals 2. So, x equals 2 po dito sa ating example number 2. So, yan po ay using using bar models, okay? Paano naman kapag hindi tayo gumamit ng bar model? Okay, so, for example, number 2, 2x plus 6 equals 10. Ayan po ang given. Balikan lang po natin. So, ganun po katulad nung kanina, maiiwan ang mga value ng x or x variable doon sa kaliwa and then yun namang mga number ay mapupunta sa kanan. So dito, maiiwan ang 2x equals, kopyahin mo din ang 10 sa kanan. Next po natin, positive 6, ano po ba yung kabaliktaran ng positive 6? Tama, negative 6. So ang mangyayari po ay kopyahin po natin 2x, then 10 minus 6, ito po yun. Ang magiging sagot ay 4. Again, hindi pa x ang natira. Kailangan kasi talagang x lang. So, ang gagawin mo po dito para matanggal yung value ng x na ganito po siya, 2x equals 4. So, kapag kaganon, magdi-divide ka po both sides by kung ano man ang numerical coefficient ng x mo o ng variable. So, dito po, ang numerical coefficient ng x ay 2. O yung number na katabi ng variable ay 2. So, ito po yung variable natin, yung x. Ano ba yung katabi niyang number sa unahan niya? Yung numerical coefficient, 2. Kaya po, i-divide mo sa 2 both sides. So, makakancel ang 2 kasi 2 divided by 2 is 1. Ang 1 po ay hindi na sinusulat. It is an imaginary number dito po sa ating sa unahan ng x. Kasi 1x or simply x ay parehas lang. Okay? So, we have x, then 4 divided by 2 is 2. So, ang sagot po natin ay 2, na katulad nung kaninang na-solve natin using bar model. Okay? Another naman yan, kung hindi mo makuha yung paglipat, pwede naman yung isa. 2x plus 6 equals 10. That is the given. Then, magtatanggal ka nga po, magka-cancel ka. So, dito pa lang, tanggalin mo na, gamitin natin ang subtraction property of equality kasi magsusubtract ka. Positive itong 6, anong kabalit ka rin ng positive 6? Negative 6 ang magsusubtract ka ngayon. So, mangyayari, dapat left and right side po yun. So, meron ka na ditong 6 minus 6. So, yan ay makakancel. That is 0. So, ang maiiwan po ay 2x. Then, yung 10 minus 6, 4 po yun. Again, 2x equals 4 pa rin siya. So, kailangan pa natin rin i-divide both sides by 2. So, 2 divided by 2 is 1. So, magka-cancel na yon. Maiiwan na lang ay x. And 4 divided by 2 is 2. So, ang final answer natin, again, same lang po nung sa bar model, which is x equals 2. Okay? Next, number 3. Number 3 naman natin ay x plus 10 equals 2x plus 5. Sa bar model, x tsaka 10, then 2x tsaka 5. Ngayon, dito x tsaka 10. Yung 2x naman, gagawin nating x tsaka x. Tapos yung 5 po ay kokopyahin natin.
So, may makakancel na ba tayo na magkaparehas sa taas at sa baba? Sa yellow po natin at sa red? Yes po, yun po yung x. So, ang maiiwan po ay 10, tsaka sa ilalim po ay x and 5. Next po natin. So, ang mangyayari, ang kokopyahin natin dyan ay yung 5. Yung 10 natin dito, siya ang hahatiin natin para makopy natin yung 5 dito sa ilalim. So, dito po, naiwan nga po ay x tsaka 5 sa ilalim. So, yung 5 na kokopyahin natin. So, that is 5, 5. Then, x, 5. So, dito, bakit naging 5, 5 po? 5 plus 5, that is 10. Okay. So, makakancel na po yung 5. Ang maiwan po ay 5 tsaka x. So, 5 equals x or x equals 5. So, yan po ay bar model. Ngayon, paano naman kapag hindi bar model ang ginamit? So, x plus 10 equals 2x plus 5. So, katulad nung kanina, maglilipat-lipat lang tayo yung mga variable dito sa kaliwa, then yun namang mga numbers sa kanan. So, ito pong 10, lilipat natin sa kanan. Magiging negative 10. Si 2x naman dito, papuntahin natin sa kaliwa. Positive 2x siya, magiging negative 2x. Okay? So, yan po. Again, si x kokopyahin. Then, si 2x po, positive siya dito, lilipat po siya sa kaliwa, magiging negative 2x. Kopyahin po natin yung 5. Tapos, si positive 10, dito siya sa kaliwa, kailangan mapunta sa kanan, magiging negative 10. Ngayon po, ang x dito ay may 1. So, sa madaling salita, 1 minus 2, ang sagot doon ay negative 1x. Okay? Equals 5 minus 10. So, may pera kang 5, may utang kang 10, magbabayad ka ng 5 pesos dun sa utang mo, so may utang ka pa rin na 5 or negative 5. Okay? O kaya naman, positive 5 po ito, negative 10 ito, so anong mas mataas? Yung 10. Magkaiba ng sign, so magsusubtract. 10 minus 5 is 5, then the higher number is 10, which is negative. Okay? Pero, hindi pa x ang naiwan dito kasi meron pang negative sa harapan ng ating x. Kaya ang gagawin po natin, yan, tinanggal ko lang po yung 1. So, negative x equals 5. Again, may negative pa po sa unahan ng x. So, ang gagawin mo, i-multiply po natin yan sa negative 1. So, para maging positive, negative 1 times negative x, ang magiging sagot na doon ay x. And negative 1 times negative 5, ang magiging sagot na doon ay 5. So, yun na po ang value natin, nakaparehas nung kanina nakuha natin. Okay? Kung ayaw mo namang maglipat ng magiging negative siya, pwede namang interchange natin yung ating dalawang given. Wag lang po magpapalit-palit. Ang pinagpalit ko lang, eto pong nasa kanan, nilagay ko lang sa kaliwa, tapos yung nasa kaliwa, buo kong nilagay sa kanan. Para po hindi magiging negative. So, dito, 2x plus 5 equals x plus 10. Okay? So, ang 2x kokopyahin, then, yung atin pong x dito sa kanan, lilipat natin sa kaliwa, magiging negative x. Kopyahin po si 10 or positive 10. Next, yung 5 po dito, lilipat natin sa kanan, magiging negative 5. Again, walang number nakasulat. Kapag walang number, automatic 1. So, 2 minus 1, that is 1 or simply x equals 10 minus 5 is 5. So, dito pa lang, nakuha natin sagot. Unlike po dito na nag-multiply pa ng negative 1 kasi nga po, ang nangyari ay naging negative ang x. Kasi, ayun, mas mataas kasi yung negative 2 kaysa kay 1. So, pwede naman po yun. Pwede po nating iayos ang ating equation. Wag lang pong labo-labo. Okay? So, dito po, okay na tayo. So, 5 ang naging sagot. Same po noong number 3 natin na bar model. Next, number 4. O, ito po. Negative naman siya. X minus 6 equals 14.
ang ginawa natin sa bar model, yung x na kinopya natin. Then yung 14 po nasa ilalim, tapos yung -6, ginawa po natin, nilagay natin siya sa ilalim at naging yellow po siya. Ngayon, dahil nasa ilalim na siya, ipag-a-add po natin yung mga numbers na nakikita natin. So, that is 14 tsaka 6. So, ang 14 plus 6 ay 20. Therefore, yun na ang sagot. X equals 20. Dapat ang makuha din nating sagot dito sa solving algebraic equation ay 20. So, x minus 6 equals 14. Ilipat lang po natin si -6 sa kanan, magiging +6. So, may iwan ng x equals 14. Again, yung -6 magiging +6 kapag nailipat siya. So, ganun pa rin po, x equals 14 plus 6, that is 20, which is, tama naman yung sagot natin. Kung gusto nyo po yung nagka-cancel-cancel, pwede nyo mo naman pong gawin yon, x minus 6 equals 14. Then, anong kabaliktaran ng -6? Tama, yung +6. So, magdagdag ka ng +6 both sides. So, dito, -6 plus 6 or 6 minus 6 pa rin po yan. Okay? So, makakancel po yan. Ang may iwan po ay yung x. Ito po yon. Okay? So, 14 plus 6 magiging 20. So, parehas lang naman yung ating sagot. Kung saan po ang mas gusto nyong gamitin, bahala po kayo. Kung saan po kayo mas nadadalian, yun po ang piliin nyong gamitin mag-solve. Next, number 5. 3x minus 5 equals 10. So, dito, ganun din po. May negative naman siya. So, yung 3x lang yung nilagay sa taas using the bar model. Sa ilalim naman yung 10 tas yung 5. Kasi nga po, ito ay negative na. So, iilalim natin siya kapag using bar model. So, ang magiging sagot natin dyan ay 3x equals 10 plus 5, that is 15. Bakit pa pinag-add ko pa? Dahil kailangan kasi pantay ang pagkakahati natin. Pero dito, 3x siya. Kailangan x lang ang matira. Kaya naman, ilang x yan? 3. Okay, so 3. Ngayon, si 15, yun nga po, kaya pinag-add ko pa yung 10 tsaka 5 kasi kailangan hati-hati ng maayos o divided equally yung 15 sa 3. So, tigilan nun. Tama, tig pa 5 po dapat. So, 5 plus 5 plus 5, that is 15. So, that means, ang nakuha nating value ng x ay 5. So, tandaan nyo pinakuha natin sa number 5, ha? Ang sagot ay x equals 5. Dapat, kapag nag-solve na tayo ng ganito, same din na makuha natin ay 5. So, kopyahin ng 3x, then, ilipat si -5 sa kanan. Kopyahin muna pala yung 10. Again, ilipat si -5 sa kanan. Ang kabaliktaran ng -5 ay +5. So, we have 3x equals 10 plus 5, magiging 15. Pero, may 3 pa doon sa katabi ni letter x or variable x. So, dapat natin i-divide both sides by, tama, 3 sa numerical coefficient ng ating variable. So, makakancel ang 3 kasi 3 divided by 3 ay 1. So, may iwan ng x equals 15 divided by 3 is 5. Or, pwede rin naman ng yung may kinakancel-cancel pa. Okay? So, dito po, 3x minus 5 equals 10. So, kabaliktaran, hanapin ang kabaliktaran ni -5. That is +5. Both sides mo yang i-add. So, addition property of equality. Okay? Dahil may -5 plus 5, that is also 5 minus 5, makakancel po yan. So, ang may iwan po ay 3x equals 10 plus 5. Ito po, 10 plus 5 equals 15. Again, may 3 pa yung variable x natin, so dapat nating i-divide sa 3. So, divide both sides by 3. Ayan, makakancel ang 3. So, may iwan ay x. 15 divided by 3 is 5. Okay? So, yan na po ang ating value. Parehas na nakuha natin sa bar model. Okay, next natin, number 6.
3x minus 1 equals 2x plus 10. Parang mahirap kasi masyado ng marami, hindi katulad ng mga naunang example. So, using bar models, 3x lang. Then, yung 2x tsaka 10 sa ilalim, tsaka itong negative 1. Gagawin nating positive 1. Inilalim po natin siya, pero dito kinalayan ko rin po ng yellow para makita nyo po na ibinabalang po natin siya. So, maiwan sa taas ay 3x or simply 3x. Okay? Next, dito naman sa ilalim, meron tayong 2x or 2x. Then, 10 tsaka 1, that is 11. Okay? Na yung magkaparehas na sa taas at sa baba. So, x tsaka yung another x pa. Ang naiwan na lang ay x tsaka 11. Therefore, ang value ng x natin ay 11. Ganyan po sa bar model. Paano naman po kapag hindi nagagamitan ng bar model tulad ng inyong dinidiscuss? So, mangyayari ay we have 3x minus 1 equals 2x plus 10. So, 3x, kopyahin mo kasi nasa kaliwa dapat ang variable. Usually, okay. Tapos, si 2x naman, positive yan, lilipat sa kaliwa. Kaya naging negative 2x. Then, yung 10 sa kanan, kokopyahin mo po. Tapos, yung negative 1, gagawin mo ay kabaliktaran ng negative 1, that is positive 1. So, we have 3x minus 2x, 3 minus 2, ayan po, 3 minus 2, ang magiging sagot doon ay 1x or simply x equals 10 plus 1, ang magiging sagot po doon ay 11. So, yan na po yung sagot natin. O kaya naman, yung may kinakancel po kung gusto nyo. Kaso nandito, magda-double ka ng cancel. Bakit po? Dito, ang dapat mong i-cancel ay yung eto po, yung negative 1, kabaliktaran ng negative 1, positive 1. Tapos dito, para makancel naman yung, dito kasi kailangan sa kaliwa, kailangan makancel ang number para maiwan yung variable. Dito naman, kailangan makancel ang variable para maiwan ang number. So dito, negative 1, kabaliktaran niya, positive 1. Si 2x naman, ang kabaliktaran niya, negative 2x. So, yun po ang ika-cancel natin dyan. O ia-add natin or subtract dyan. Kaya naman, negative 1, tsaka yung plus 1, makakancel po yan. Tapos, yung 2x minus 2x, makakancel din yon. So, ang maiiwan na lang, 3x minus 2x, again, 3 minus 2, ang sagot doon ay 1x or simply x. Then, itong nasa kanan naman, 10, positive 10 plus 1, that is 11. So, therefore, same pa rin ng answer. So, yan lang po. Thank you.